Welcome na naman po sa napakaganda at nagbabagang Katarantaduhan Podcast. Ngayon sa KP Boys React. This is your boy Erwin. And it's your boy Kurt. Nakalimutan ko mag-intro. But anyway, ang ganda ng topic natin ngayon. Galing na naman sa ating TikTok live na viewer, which is si Gabi, Gabbi. Gabi, shoutout kay Gabi, ha? Shoutout sa'yo, Gabi. Kung mapanood mo man tong episode na to, this one's from you. So, which is yung unfollowing culture sa social media. Ay, gusto ko yan. Ikaw mauna, paring Kurt. Paring Kurt, gusto ko to eh. Unfollowing culture sa social media. Oo. Gusto mo malaman yung take ko dyan? Yan, simulan mo habang mainit. Siguro para sa akin, ngayong 2024, napakagandang topic nito. Tsaka, masasabi ko lang, parang normal na to eh. Mm-hmm. Parang, in what way siya naging in what normal? way, parang kasi, may mga kaibigan ka, di ba? Parang pag yung, it's a sign na, pag in-unfollow mo isang tao, parang you're cutting them off. Parang ayaw mo nang ma-associate sa kanila. Teka, meron ka na bang in-unfollow sa social media? Ikaw yung sumasagot, pinasa mo sa akin. Hindi, tinatanong ko lang sa'yo. Ito, usapang ano talaga. Yeah. Kasi alam ko, madami kang masasabi dito. Kasi ito maganda madami to akong naririnig eh. Unang-una sa lahat, nakakatawa kasi ang social media para dapat yung pag-aani ng buhay ng tao. Pero instead, naging parang personal. Oo, naging personal. Yeah. Alam mo yun, kumbaga nagsimula tayo sa, ewan ko sa mga batang nanonood dyan, nagsimula tayo sa Friendster. Friendster ba muna? Oo, Friendster. Tapos meron din mga Multiply. Tumblr, di ba? Tumblr. Oo, Tumblr. Tapos dyan nagsimula yung ganitong klase ng sistema kung saan parang magpa-followan kayo or adding friends. Oo, totoo yan. Tapos pagka parang nagkaroon kayo ng beef or hindi pagkakaunawaan or parang nagkaroon kayo ng parang hindi na kayo okay. I-unfriend mo, ganyan. So, going now to 2024, I think yung level nung unfollowing, yung severity niya, parang pag tinignan mo siya ngayon, mas malala na siya. Alam mo yun, as opposed to nung bago pa lang ang social media. Mas masakit ba kung maga? Oo. Kumbaga, pag in-unfollow, mas masakit. Kumbaga, ito na lang, bigyan natin ng napakagandang example, Katniel. Alam niyong hindi na si Daniel Padilla tsaka si Catherine Bernardo. In-unfollow niya si... Nung nag-unfollowan sila. Totoo yan. Hindi ko siya, personally, hindi ko nakita yon. Naririnig ko lang sa mga tao kasi hindi naman ako big celebrity guy na like nagpa-follow ng mga celebrity trends. Pero isang magandang sign ng hindi okay ang dalawang tao pag nag-unfollowan sila sa social media. 'Di ba? Pero hindi lang 'yun. Hindi lang naman, hindi lang unfollowing, meron pang block, meron pang mute. Oo, block mute. Yeah, diba? Oo. Pare. Re-restrict mo yung story, 'di ba? Kasi I think kasi ang masasabi ko diyan is kasi nga parang gustong humanap ng paraan ng mga companies na to na hindi mag-cause ng stir o friction. Kasi the moment na nag-unfollow ka, there's no going back. So, kung gusto mo lang silang i-keep doon na hindi nila alam na parang ayaw mo sa kanila, ilalagay mo sila sa mute. Okay. 'Di ba? Totoo yan. Subukan mo na ba? Nakapaglagay ka na ba ng tao sa mute? Nakapaglagay na ako, pero hindi naman kasi kasi hindi mo naman kailangan mag-post araw-araw din eh. Totoo yun. Hindi kailangan malaman ng tao yung anong ginagawa mo sa araw-araw. Parang, di ba nakakasawa? Kaya sinabi niya sa'yo, kaya nga story, di ba? Pero yun nga, ayun yung take ko doon kasi minsan parang annoying na rin minsan. Yeah, kasi may, diba? Parang ginawa ng diary yung Parang yung ginagawa mo yung buhay mo parang bukas na libro eh. Oo, parang alam ng tao yung nangyayari sa'yo. Kunyari, na-fire ka sa trabaho. Ay, ipapost mo pa. Meron may mga kilalang na-fire sa trabaho. Mga ganon. Yeah. Diba? Totoo yun guys. Actually, gusto yung sinabi ni Kurt kasi parang, ang napansin kong trend nung unang lumabas ang Twitter, Instagram, around 2009, 2010, ang tao, lahat gusto maging public ang buhay. Facebook. Ngayon, yung trend towards this, hindi ko lang alam dahil tumatanda na rin ako, so nagmamature na ako. Parang, ang ko ngayon is towards privacy naman. Kasi parang, before the social media, may internet pero hindi tayo ganun ka-connected lahat. Hindi ganun. You know what I mean? Yeah. So ngayon parang gusto mong i-showcase na ang exciting ng buhay ko, ang exciting ng ginagawa ko. But ngayon, parang umiikot na yung cycle na sobrang connected natin, lahat parang kita na. Gusto naman nating maglagay ng boundaries. So gusto nating itago. Anong take mo dun, bro? When it comes to yung parang gano'n, yung kasi nakikita ko ngayon,
ayaw mo na nagpo-post ng story as much as possible. Gusto mo magstay incognito, yung mga ganun. Para sa akin kasi, pag masyado ako nagbibigay ng information about sa personal life mo, parang masyadong toxic yun. Tapos, yung mga tao, lagi may nasasabi yan. Kahit anong mangyari sa'yo, lagi may nasasabi yan. For example, may na-achieve ka sa buhay. Siyempre, half ng buhay mo, may mga haters ka eh. Oo. Totoo yan. May mga haters ka, tapos may mga kaibigan ka. Like, for example, may na-achieve ka na ganyan. Yung mga haters mo, parang sabihin, ng dahilan para i-bash ka. Harap ng dahilan para i-bash ka. Yung mga close friends mo, proud sila sa'yo. Yung sa akin, hindi ako masyado nagpa-post na yun kasi parang gusto ko yung mga haters ko. Mag-wonder na lang. Mag-wonder ko ano nangyayari. Exactly. Yun. Like, kunyari, nagpunta ako sa ganyan lugar. Bakit? Paano ko na-afford yan? Hindi nyo alam. Diba? Bro, ang parang ganda. Parang yung one day na lang, malalaman na lang nila. Yeah, tapos hindi nila alam out of nowhere. Like, ang ganda bro. May kinumento ka sa akin, may naghanap sa'yo sa LinkedIn eh. Diba? Oo. Kasi nga, ito guys, isang example. Hindi ko na lang siguro ibabanggitin yung background kung ba't niya ako hinanap. Sa mga hindi nakakaalam, no, so guys, di ba, alam niyo na itong podcast, nasa YouTube, ganyan. So, social media, technically. And then, may isa pa nga akong channel, yung kung saan gumagawa ko ng mga fashion film. So, as part ng topic ko dun, laging may mga parts na kailangan ko i-discuss, yung mga bagay na binili ko, mga damit. So, parang ang dating nun is, every video. Paano mo na-afford yun, di ba? Paano mo na-afford? So, itong person na to, I guess natawa ako out of nowhere. Kasi sa LinkedIn, guys, sa mga hindi nakakaalam sa inyo, kung hindi kayo friends sa LinkedIn, and anyway, bibigyan ko muna ng introduction or context ano ang LinkedIn. Sa mga hindi nakakaalam, ang LinkedIn is isang social media for professional purposes. Diyan mo ilalagay yung trabaho mo. So technically, diyan ka pwedeng humanap ng work. So diyan yung mga professional accreditations mo, ganyan. So ngayon, siguro tong si person, talaga nagwa-wonder kasi ako, meron akong private Instagram account na for personal use lang. Yeah. And half of the time, hindi nyo ako makikitang nagpo-post doon. Totoo yan. Totoo yun. Yeah. So, if anything, kung swertihin ka man, ikaw, nanonood, swertihin kang mag-land ka sa private Instagram ko, may connection tayo. Totoo yan. Kasi hindi ako nag-a-accept ng just anyone sa account ko na yun. And majority lang din ang pinopost ko palagi doon is palaging basketball lang. Yung picture lang na nagba-basketball. Yeah. But anyway, si person, friend ko siya doon. And nagwa-wonder siguro siya, anong ginagawa ko sa buhay ko kasi hindi alam ng tao na anong ginagawa ko sa buhay ko maliban sa Facebook, tuloy sa YouTube. Kasi yun lang yung nakikita nila, yun lang yung public sa akin eh. Tapos, siguro nagwa-wonder siya, ano kaya trabaho ko, paano ko na-afford yung mga nasa fashion kong ginagawang videos. Pumunta siya ngayon sa LinkedIn. Tapos, chinek niya doon yung ano yung naging work ko, ano yung current work na ginagawa ko. And it so happened na ang ginawa ko is, hindi ko in-update yung LinkedIn ko. Iniwan ko yung LinkedIn ko nung time na na-lay off pa ako. Na-lay off ka sa trabaho. Na-lay off pa ako sa work. So, like, that was 2020. Tapos, nung chinek na yung account ko, that was maybe last year, 2022. So, may 2 years gap yun. So, meron ka nga yung ano dun na, shit, anong ginagawa nito? Like, paano niya na-afford yung gantong lifestyle? So, sa akin, parang, I guess, yun yung kailangan mo nalang i-figure out. Hindi, dumating na din sa point na parang kada magpo-post ka, parang ang inaano ng mga tao, nagbabrag ka. Exactly, bro. Kasi iba-iba naman yung parang goals mo sa social media. Maybe parang gusto mo lang mag-market, may business ka. Yeah. Gusto mo lang like mag-review ng mga bagay. Pero yung dating dun sa mga haters mo, parang nagbabrag ka lagi eh. Yeah, diba? Parang totoo naman. Wala nang positive na outlook para sa kanila. I think depende rin yun sa mga kung sinong makakakita. Kung yun Siguro. nakakita is talagang from the get-go, parang hindi aligned sa, like parang hindi kayo like, hindi tayo chill. So like parang, like from that point on, anything na makita niya na post mo, regardless na ikaw na nagpo-post is hindi ka naman nagyayabang or whatever. Etong isang to, na nandito sa side na ng viewing, lagi niya nang iti-take yun in the wrong way. Totoo you know what I mean? Totoo yun. Parang ganun. Kasi parang ngayon meron ka ng bias eh. Biased ka sa taong to. So, whatever this person does, lagi mo nga hanapan ng mali. You see what I mean? Parang ayun na lang yung nagmamatter. Kasi parang, shit, like, itong taong to, wala, nagyayabang na naman to, yung mga ganyan. But going back, dun nga sa sinasabi ni Kurt sa unfollowing, kung ako, meron akong in-unfollow. Meron, guys. Meron naman. And for the most part, one of the reasons na kung bakit ginagawa ko yung unfollowing na yan, matagal bago ako mag-unfollow sa isang tao. Not unless na lang kung mga parang ano lang yun, yung mga sikat. May tanong ako sa'yo.
Isa ka ba sa tao na naniniwala sa second chances? End na ba natin tong vlog? Itong podcast, bro? Ano? Huh? Hindi, joke lang. Ako yung tipo ng Yeah, tao, tama. guys, na madalas magbigay Kasi tinanong ko sa ito ng second chance. Hindi lang second chance, di ba? Not second chance. Third, fourth. I gave up until fifth dun sa maling tao. Di ba? And that, like sabihin ko na, that was my ex. Five times. Yeah, five times. Five times. Yeah. So, that actually kinda, like parang it shows na, ako kasi yung tipo ng tao na I always try to give the benefit of the doubt. So parang I always try to look like the goodness in someone. Kasi, hindi mo alam na parang itong taong to, like, magbabago pa, ganyan. But then, ako naman bilang tao, parang na-realize ko din recently lang, actually last year lang, sinabi ko to kay Kurt, start of 2023 na may mga certain na tao na talagang gusto lang nilang nandun sila kasi una, may napapakinabangan sila sa'yo. Totoo yan. And second of all, gusto ka lang nilang, parang trip ka lang nilang i-bash, trip ka lang nilang gaguhin, trip ka lang nilang anuhin, and hindi ko alam yung explanation dun. And for that fact, parang sabi ko, shit, pinagkatiwalaan ko na tong mga taong to, and then lagi akong, like, hindi mo kailangan sa akin magdalawang salita kung talagang tropa kita kasi tutulungan kita in whatever way I can. Tapos makikita mo ganun yung ginagawa sa'yo. Totoo yan. Parang nagsawa na ako dun, bro. Like sabi ko, okay, nagbigay na ako ng second chance, then maybe third chance, and then ganun pa rin yung ginagawa Wala sa pa rin akin. nagbabago. Oo. Yeah. So parang at that point in time, ang ginawa ko dun, since nandun tayo sa topic na kung may in-unfollow ako, bago matapos yung, kasi ito yung number 1, matatapos yung taon ng 2022, sobrang nababother ako, bro, sa taong to. Or sa mga taong to. Yeah. Like, nababother ako sa kanila to the point na wala silang ginagawa. Hindi ako nagso-social media, may ginagawa lang ako on the side. Nababother ako sa the fact na yung presence nila, nakikita nila, like parang nasa circle ko sila. Kasi nga, di ba, going back sa sinabi ko, once na mag-unfollow ka ng tao, kinakat mo na sila sa circle mo. Totoo, yeah. Like parang you're cutting them out of your life completely. Yes, yeah. Di ba? Oh. So, nandun ako sa point na parang, shit, November 2022, bakit ganito ako nababother sa taong to, sa mga taong to na wala na, like at that moment, wala sila sa akin ginagawa, pero the fact na alam kong present sila sa buhay ko, sobra akong nababother. Like, talagang yung peace of mind ko, guys, like, talagang, kasi sabi ko, in time na yon lagi ako nagbabasa ng mga libro, and isang bagay na tumatak sa isip ko nun, if it costs your peace, it's too expensive. So, I like that. Yeah. Sobrang mahal nun, guys. Like, kung may mga bagay or tao or kahit na anong someone na lagi kang nababother and then ang kapalit nun in peace of mind mo, kailangan mong alisin yun eh. Like, inabot ako ng 2 buwan para i-convince yung sarili ko. Kasi obviously, yung ika-cut out kong mga tao sa buhay ko, guys, ano yun eh. Bagat mga pinahalagahan kong tao yun. Totoo may yun. pinagsamahan kayo eh. You know what I mean? Meron ka bang naisip na, shit, ang haba na ng pinagsamahan natin. Tapos parang, ayun ba yung nag-hold back sa'yo yung time tsaka yung relationship na yan? At the same time, para i-cut off yung isang tao. Parang at the same time, syempre kasi pinahalagahan mo yung time na meron kayo eh. Pero sa akin kasi, parang ano rin yan eh, the way I see marriage, or like yung bago kayo ikasal, or yung let's just say romantic relationship, hindi laging ang nagmamatter is yung tagal ng pinagsamahan. Kasi kung toxic kayo, tas 10 years na kayo, you guys will still remain toxic kahit na mag-settle down kayo. You know what I mean? So parang ang akin na lang dun is masakit na kailangan mong i-let go yung pinagsamahan nyo kasi obviously tatalikuran mo yun. Tapos ang tagal nyong magkasama eh. 'Di ba? Ito yung malapit na tanong ko sa iyo. So, base sa sinabi mo sa akin, siguro yung personality mo, regardless kung anong ginawa ng tao, nakikita mo pa rin yung good in them, 'di ba? Yeah. So, would you consider yourself na forgiving na tao? O like pag kinatop mo na, that's it? Forgiving ako naman. Forgiving ha. Pero pag pinatawad mo, it's not the same anymore. And ito yung sasabihin ko dyan, bro, to add that. Okay. Forgiving doesn't mean reconnection. Okay. I can forgive you, pero it doesn't mean we have to reconnect. Like, I'm done with whatever you did to me. It's okay. Okay na ako dun. Yeah. Pero we'll never be the same. Okay. And it's good na laging si Jack, every time, bro, like, bro, may chance pa ba? In time. Yeah. Na mangyayari yun. Lagi ko na lang sinasabi is, ayoko magsara ng tapos. Ayoko magsabi ng tapos. Ayoko magsara ng pinto. But as much as possible, I just wanna try to like, you know, like, lumayo. Kasi, ilang beses na akong naniwala eh.
Oh, Like na ganun. Parang gusto mo pa bang ibalik yung sarili mo sa dating pinanggalingan mo? Kasi hindi mo naman sure na na parang ito na yung history. It doesn't mean na kung ano yung nasa history, yun ulit yung mangyayari. Kasi never know. Baka nga, like I said, magbago yung tao, mag-improve. May pagbabago pa din, di ba? So, yun yung akin. Pero I forgive, pero it doesn't mean we have to reconnect. Yung mga ganun na bagay. Ito, since like kaibigan yan, di ba? Let's go deeper. Kumbaga, masasabi mo ba na sa pamilya, sa belief mo, kaya mo din gawin yan? Like toxic na, like family member. Family member. Nadali mo na naman yung Kurt. Nadali mo na naman. Hindi, gusto ko lang malaman yung opinion mo doon. Nadali mo yung question na yun kasi pare, like there's deeper than that, like aside from friendship. Kasi pwedeng toxic yung family member mo eh. Like aside from that, meron naman talaga. Like ito, nangyari talaga sa'yo? Nangyari talaga. Okay. Pero this one like talagang dugot laman. Like blood talaga, blood. Yeah. Blood talaga. Yeah. And the thing is, it didn't take me 1 second like chances. Yung ginawa sa akin na yun, nung sa sarili kong kamag-anak na yun, man. It was crazy enough for me to like say, you know what? Fuck all this bullshit. I don't want to have anything, related sa inyo kasi sa ginawa nyo. Yeah. Like, minsan yung severity o yung degree ng ginagawa ng isang tao doesn't mean na parang, let's say, ganito gumawa siya ng, let's say, yung worst, yung maling ginawa niya sa'yo is ganito kalala. Minsan, pag ginawa ka ng ganito kalala, minsan, di mo na kayang bigyan ng second chance. Teka, ito ba? Mas matanda ba sa'yo ito? Let's pag nasabihin kung ano. Kasi meron tayong toxic Filipino culture na mas matanda ako, respetuhin mo ako. May ganun bang parang point na? Oo, mas matanda. And as a matter of fact, hindi ko naman din iniisip yun na yun yung yun yung basis na dahil sa mas matanda kaya nila ginawa yun. Pero quite frankly, hindi ko din maintindihan kung saan nagmula kung ba't nila ginawa. Kung saan sila nanggagaling. Like, hindi kung ba't nangyari yun, yung hindi ko inaasahan. Like hindi mo ini-expect from that person. From family. From that family, bro. From that family member. Kasi man, like yung nangyari na yun, man, it's canon event type of shit, bro. Like yung tipong masisira yung buhay mo. Parang Spider-Man yan. Ganun talaga. Ganun kalupit. Grabe naman. Pare, ganun kalupit. So, like sabi ko, holy shit, you know what? Itong bagay na nangyari na to, it's enough para masira yung buong buhay ko. Grabe yun. Yung pinaghirapan ko. Lahat. Like, ganun siya kalupit na parang, you know what? Hindi ko tatanggapin yung bullshit na yan sa buhay ko na the moment na ginawa sa akin yun, I'm out. Like, walang communication, no nothing, unfollow, block, all that bullshit. Lahat. Yeah. Like, block right away, bro. Hindi lang unfollow, block. Pati sa buhay. Pati sa buhay. Pati sa buhay. Guys, kung pwede ko lang palitan yung dumadaling na dugo sa akin, pinalitan ko na rin. Kasi social media lang, yung ibang tao hindi nila na-realize it's not real life eh. Pero tinitreat nila yun as real life. Pero there's more to that kung di nyo man na-realize yun. Like, tsaka parang may mga taong gustong mag-portray ng parang, ang saya ng buhay ko. Tapos in real life ito pala talaga. Yeah. But ayoko mag-touch base doon in such a way na bad way kasi baka yung iba yun yung parang outlet nila na lungkot. Yeah. Parang sinasabi ko lang yun sa mga taong gustong mag-flex. Parang doon sila nagko-cope up. Oo, sa mga taong gumagawa ng pa, pero yung ibang tao na ginagamit ang social media to flex, to show them na mayaman ako, ganito karami yung gamit ko. Pero in real life, talagang nahihirapan sila magbayad ng bills. Totoo yan. Pero gusto nilang i-portray sa social media na look at my life. Kasi you wish na ganito yung pero yung napakahirap dun kasi yung hindi mo alam yung tunay na nangyayari. Yeah. Kasi laging nami-misinterpret ng tao. Pwedeng sabihin mo, shit, may bagong kotse si ganyan, may bagong bahay si ganyan. Pero like behind that, puro utang. Exactly. Puro utang, di ba? Yeah. Like, hindi namin yun binabasa. Pero hindi kami against sa ganun. Kasi hustle nyo yan. Kayo, like, choices nyo yun. And you live with your, you live with the consequences of your choices. So, ikaw yung mahihirapan. Hindi naman namin binabash yun kung gusto mong pahirapan yung sarili mo. Totoo. Yun lang. Pero going back nga dun, medyo lumalim na yung punta namin. Yeah. Going back dun sa toxicity ng unfollowing sa social media. Yeah, I think yung culture na yan, I think it serves a purpose para sa akin. Kasi at least merong ganyan na kung ayaw mo nang makita lahat ng mga bagay na nagkokos ng peace mo, then by all means, do it.
Yeah. You know? Yeah. Pero may mga taong sobrang petty lang din, na sobrang babaw, Yeah. na, shit, di ako pinansin. Shit, di ako in-invite sa party. Ang follow ko na to. Oh, May mga yeah. ganun din Sobrang Kumbaga, babaw. parang, kung gagamitin mo siya in a good way, then it's good actually. May purpose siya. Yeah. Pero kung like, aabusoy mo lang, tapos pagbati na kayo. Kasi sa ex ko dati, ganun. Unfollow, block. May mga Diba? couple sa Facebook. Ganyan. Diba? This guy is single. Kasi di ba lumalabas yung mga ganun? Kasi, Tapos di ba? magbabalikan na naman. Napaka-toxic. Tapos gagamitan pa ng it's complicated. It's complicated, di ba? Mga ganyan. Yeah. Works at Krusty Krab. Anyways. Ikaw ba, bro? Ako na magtatanong. Sige. Meron ka bang in-unfollow sa social media kasi parang you feel like masyado nang nagkokos sila sa, like parang yung peace of mind mo na kinokos nila? Siguro, hindi ko in-unfollow. Kasi, siguro, I'm not that type of person. Siguro, masyado akong mabait. Yeah. Or what. Siguro, more of like mute lang. Mute or like restrict. Yeah. Pero kasi minsan, ako kasi, pag feeling ko sobrang toxic, dinidelete ko yung ano ko eh. Social media ko, di ba? Oo. Like, binubura ko muna sa phone Ikaw ko. pa nag-a-adjust, ha? Hindi kasi parang, yun yung sinabi mo sa like, yung sa last topic natin na, yung kung anong isipin ng tao sa'yo, that's none of your business. Yeah, exactly. Right? Yeah. Kaya ako, pag minsan, pag feeling ko sobrang toxic na, parang binubura ko na lang yung ano eh. Social Parang media. bigla na lang ako nawawala. Totoo yan. O kaya, tinitext ko na lang yung mga close friends ko, yung Erwin. Yeah. Magbubura muna ako ng ano. Yeah, Sa Instagram, social wag mo media. muna akong i-message doon. Like, text mo na lang ako. Yeah, totoo Like, yan. para sa akin, hindi mo kailangan ng malaking circle eh. Sapat na yung small circle, pero yung kilala mo kung sino talaga yung totoong kaibigan mo, di ba? Tama. Pero follow-up question ko, bro. Ayaw mo ba silang i-unfollow kasi iniiwasan mo yung conflict na pwedeng i-cause nung pag-unfollow? Ayoko ng drama. Kasi hindi kasi ako yeah. ganun kapete din eh. Kasi parang ayoko naman na makita ko sila parang awkward. I see what you mean. Ayoko ng mga sitwasyon na ganun. Na, Tama. Sabihin nyo na plastic ako pero fuck that. Hindi naman. Hindi naman. Kasi ayoko nga nung umabot sa point na shit, in-unfollow nito. Tapos makita ko siya sa like, inuman. Sa inuman. Parang awkward. Ayoko nung ganung feeling. So, ginagawa ko, minumute ko na lang. That works for me. Yeah, that works for him. Pero kung may ginawa talaga may sa'yo ginawa malala. talaga sa akin na malala. Hindi, lahat na, block na, unfollow, lahat na. Unfriend, di ba? Burado yun. Pero totoo nga yun, take guys. ko doon, Maganda naman yun, yung sinabi na yun ni Kurt. Kasi nga, as much as, yung unfollow na yan, talagang ang cost yan pag pinindot mo yan, drama eh. Wala yan. There's no way out of it. Totoo. Conflict, drama, friction, anything na kahit anong gusto mong tawagin, Totoo, sureball yan. Yeah. Magkukos yan ng something na, ng awkwardness. Pero ako kasi talagang decided ako eh. Yeah. Like, it's either my peace or my yung para lang okay kami sa pag magkakaharapan. Like, I don't really care anymore kasi para sa akin, all I care about is my peace, If you're causing it, you better leave. Parang gano'n na lang. At saka at the end of the day, guys, gawin nyo what works for you. Like sabi nga ni Kurt, like yung nag-work kay Kurt, nag-work sa kanya, yung nag-work sa akin, nag-work. So whatever works for you, then do it. Pero bilib ako kay Kurt, siya pa nag-a-adjust sa mga taong... Kanya-kanyang take lang din eh. Kanya-kanyang beliefs din, siguro. Yeah. So, ito, mag-ano na tayo sa takeaway natin. Anong takeaway mo sa unfollowing culture para sa akin, social media? Ang take ko dyan, ang social media, hindi tunay na buhay yan. Ang ganda pa. Hindi tunay na buhay yan. Nakakuha yung sagot ko dun. Kung anong pinapost ni ganyan, hindi naman lagi na totoo yan. Yeah, diba? Take it with a grain of Tsaka kung may pinopost yung mga isang tao ng mga achievements nila, parang don't take it as nagyayabang. Parang be proud of it. Maging inspiration sana yung mga ganun. Tama. Tama. Galingan mo pa lalo, di ba? Oo, diba? Tama naman yun. Kasi minsan ang madalas na nakakaramdam ng ganun, I feel like, is mga may insecurity. Like, envy. Envy, bias, Pero kung from the get-go, may nafe-feel ka ng ganun sa certain na tao, bakit mo pa pinaliligiran yung sarili mo ng ganun? Bakit mo pa kailangang mag-follow sa mga taong magkukos lang ng kainisan sa'yo? So kung from the start, may control ka naman eh kung sino gusto mong i-follow eh. So kung may mga taong sa tingin mo na magkukos lang sa'yo ng steer na parang magkakaroon ka lang ng mixed emotions tuwing makikita mo yung post nila, wag mo na lang i-follow. Kasi ikaw rin yung mahihirapan kasi nga yung peace mo, yung dito at risk eh. Yeah. 'Di ba? Kung ayaw mo ng drama, mute mo.
restrict mo. Exactly. Ganun lang. Very basic, di ba? Oh, basic lang. Yeah, i-mute mo. So ngayon, hindi mo makikita yung story nila. Hindi rin sila makakapag-message sa'yo or whatever. Or bago nila pag nag-message sila sa'yo, I think hindi yata sa'yo magno-notify. So makikita mo na pwede mo siyang makita pero hindi lalabas na scene or something. Oh, yeah. See guys, na-try ko na lahat. So, kaya magaling yung mga yung nag-invento ng social media kasi noon walang ganun yung walang it's either unfollow or follow lang. Yun lang, may mga lang. mute, may mga restrict na kasi parang siguro sa drama na rin, di ba? Nga, siguro ang dami nag-cause ng drama sa Tsaka I guess yung iadagdag ko lang dun sa sinabing takeaway ni Kurt is ang social media hindi nyo kailangan gawing diary na parang ang buhay nyo bukas na libro. Totoo yan. 'Di ba? Kasi may certain moments ng buhay nyo na it's nice to post. Pero may mga certain parts din ng buhay nyo na talagang yun yung pinaka-down nyo na hindi nyo gustong nakikita o pinag-uusapan ng tao. So, bottom line, mag-set kayo ng boundaries. Lalo na yung mga personal problems nyo. Like, kung may away yung pamilya nyo, huwag nyo i-post yan. Yeah. Sa lupa. Away sa lupa. Di ba? Away sa lupa. Yeah, yung mga ganun, kumbaga set it straight, di ba? Parang may mga bagay na siguro kasi pag heat of the moment, like talagang yun yung sinasabi nila na pag sobrang galit ka o sobrang saya, yung emotion yung nagdidictate sa'yo. Pag heat of the moment, huwag kang mag-act on it kasi most of the time maaring pagsisihan mo yun. Kasi pag sobrang saya mo, maaring may gawin ka na sobrang drastic at pag galit ka ganun din. So talagang hindi siya advisable na gumawa ka ng anything na pag nandun ka sa dalawang emotions na yun, sobrang saya, sobrang galit. Kahit sa totoong buhay. Kahit sa totoong buhay naman. Parang applicable lang yung advice na yun when posting to social media din, di ba? Kaya yun lang. Kaya nga, as a matter of fact, ang nakakaalam lang sa mga close friends ko na nag-propose ako kasi hindi ako talaga nag-post sa social media. And ang nakakaalam lang is kasi obviously this is a biggest event or like a big event para sa buhay ng isang babae. Pinabayaan ko na lang yung fiancé ko na mag-post for her own. Kasi proudest moment na yun and I don't wanna take the spotlight away. Parang ganun. And I really like the fact na kinip ko yun privately kasi unang-una sa lahat parang ang saya lang niya. Na parang meron kayong treasure na kayong dalawa lang yung nagsishare. Na hindi kailangan malaman ng ibang tao. Ikat muna kita. Bye sa mga bashers na rin yun. O bakit shinare mo sa podcast? Bakit mo share sa podcast? Kasi madaming nanonood. Gusto niya Oo nga. Kasi parang, di ba? Wala kayong pakialam. Hindi, pero ang sinishare ko dito is kwento na lang. Kwento. Diba? Kaya nga tayo nagpa-podcast para magkwentuhan din. Pero ako, hindi ko naman kayo finlad ng post. Ito yung sing-sing. Totoo. Pero guys, kung actually gagawa ko ng actual vlog video para dyan. Kasi yun yung parang sa akin, yun na lang yung bragging post ko. Pero through a form of cinematic video, yun lang. Parang yun lang. Kasi parang sa akin, gusto ko i-set yung boundaries ko and don't be that person na pupunta ka sa LinkedIn ng ibang tao para lang malaman mo anong trabaho nila or what they're doing sa buhay para lang, so yun lang. Parang set your boundaries and then don't treat social media as real life because it's not. Yeah. So yun. Any more, bro? Teka, may ilang oras pa ba tayo? Meron pa tayong mag-ranking muna tayo. Ano yung pinaka-toxic na social media para sa'yo? So, pinaka-toxic pare sa akin, Facebook. Bakit? Kasi bro, alam mo yung mga nag-aaway sa comments. Yun lang. At saka, I guess kahit naman sa Instagram meron yun. Pero I guess kasi, ako binawasan ko na lang yung nilimitahan ko yung amount ng social media yung ginagamit ko kasi it takes so much of my day. So, parang ang main social media lang na ginagamit ko like, talaga is TikTok. Instagram. Guys, TikTok, ginagamit ko lang ang TikTok para mag-post. Hindi ako talaga nagbabrowse sa TikTok. Hindi ako nagto-Twitter. Hindi na rin ako nag-Facebook for like 2 years or 3 years now. So, if anything, gamitin ko man itong mga social media na to is just to post. And that's it. Would you say na nung pumasok yung mga matatanda sa Facebook, naging toxic? Mas malala yata yan. Dun lumala ang Facebook Kasi nung mga kapanawan natin, mga 2010 Yeah. Totoo like naman, mga bata-bata nung pumasok na yung mga pero wala kaming hate sa mga boomers Anyway, that's for another topic. That's another topic na lang. Kasi matatapos na yung time namin. So guys, thanks for tuning in sa episode na to. This is your boy, Erwin. And this is your boy, Kurt. Don't unfollow, just follow. Peace guys. Huwag yung kaming i-unfollow Unfollow nyo.